Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay araw ng Huwebes, Mayo 16, 2017. And welcome sa episode number 67 ng Wealth of the Nation series. Ang natatanging programa sa YouTube, sa Facebook, na tumatalakay sa tagong yaman, limpak-limpak ng salapi, na hindi ma-imagine yung 8 sa sobrang bigat ay humigana. Infinite. Ayan ang tagong yaman na hindi natin alam kung tayo ba'y nasa ilusyon, kung tayo ba'y nagpapantasya. Yan ang ating alamin. Kasi as the events unfold, nagiging thrilling, kumbaga sa pelikula. Kaabang-abang. Sabi nga nung aking kaibigan, siguro, Kanton, gawin mo na lang pelikula yan. O telenovela. Kikita ka pa. But pwede pwede. Si Paul Soriano, kaibigan ko yan. Si Paul, asawa ni Tony Gonzaga, na aking ka-birthday. Paul, may materialis ka na. Maganda to. Bigger than Dynasty. Kung gagawa tayo ng telenovela, malaki pa ito sa Dynasty, yung pelikulang, yung teleseryeng Dynasty, Maganda ito. Kaya, siguro, kung may makaisip, gawin natin pelikula, Paul. Telenovela, Paul. Pamalit dun kay Pulis. Anong pangalan nun? Kalimutan ko yung artista niyo yun. Yung Tatay Italiano. Yung sikat niya yun, yung Pulis. Cardo. Ayun. Mas maganda to. Intellectual. Bueno, bago pang lahat. Ang programang Wealth of the Nation ay isa pong crowdfunded, self-funded, meaning ikaw, ako, gaya nga ng sinabi sa akin ng aking kaibigang si Monching. Sino raw ang nasa likod ng Wealth of the Nation? People of the Philippines. At kung kayo man ay na-appreciate ninyo aking ginagawa at sa tingin ninyo ay nagkakaisa tayo sa isang layunin, maaari po ninyong ipadala ang inyong anumang tulong. No amount is so big or no amount is so small para po sa layunin ito. Nandiyan po, naka-flash na po sa inyong mga screen ang aking bank account number, BDO, at ang aking full name at ang telephone number na maaari po ninyong itala kung kayo may magpapadala sa anumang remittance center ng Cebuana, Luilier, WU, at iba pang mga remittance services. At yan din po ang number na inyong pong tatawagan kung kayo may katanungan. Maliban sa ID, please. Ako po'y nagiging extra burden na po sa akin itong ID. Kaya po mangyari, yung sa mga nagsasubmit ng kanilang ID, sundin na lang po yung requirement o yung aking pakiusap na magpadala lang sa Gmail. Doon po ninyo ipadala at konting pasyensya lang kung hindi pa kayo nakakatanggap ng notification o clarification o say confirmation na natanggap na. Kasi po matagal po yung proseso na tambak-tambak na po doon at may dahilan po kung bakit doon ko sa Gmail yan doon ko pinadadala dahil para mas mapadali ho yung proseso. At yung iba naman, mangyari nag-friend sa akin. Ina-add ako na akong friend sa Facebook. Akala ko naman talaga makikipagkaibigan. Yung pala ginagawang dahilan o tulay para makapag-follow up kung natanggap na yung ID. Tapos ginagawa pong nila yung personal messenger inbox ko para papadala yung ID. Sabi, pasensya ka na Anton, hindi ako marunong mag-Gmail. Wala akong Gmail, wala akong email, kaya dito ko nalang ipadadala. So, nauobliga po ako. So, sad to say, or sorry to say, hindi po natin pwedeng baliin yung aking binigay na instruction, no? For the sake only of pleasing you, para naman sana sa ganun tupdin na lamang, napakadali lang naman po ng instruction. Kung hindi po kayo marunong, magpaturo po kayo. Huwag naman po sana ninyong ipasa sa akin pa yung burden na yun, kung hindi ninyo alam gawin. Ako po ang nahihirapan. So please, wag po ninyo ipadala dun sa aking personal
messenger boxes. Dalawa ho kasi ang aking account. Anton Ari Israel at yung ka-Anton Israel. Ano po? Sana po naunawaan po ninyo. Pinasasalamatan po ng programang ito ating mga bagong donors. So, continuously na nagpapadala. So, yan po si Alfredo Tonga ng Saudi at Dingley. Kay Penny Gallagher. Kay Kuya Turbo ng Italy. Nagpadala ng tulong. Mas bilis talaga. Kabilis-bilis. At si Juana C. ng Hong Kong. Kay Ate Florentina at Mang Roger ng Queens, New York. Kay Ella B. at Susana P. Mag-ina po yan. Kay Arnelo V. At kay Robert John V. ng Bacolod. Kay Wen C. Ay Mrs. Chan ng QC. Kay Venerando Umali. Kay Vener Samson. Ay, Vener Samson. Kami nagkita ni Vener. Duhay Lungsod. Salamat. Kay Emmanuel L. ng San Joaquin, Iloilo. Kay Juvencio Laporga. Maraming salamat, Juven. Kay Ricardo B. Ricardo Bascos. Siya po tumakbo ng Vice Governor sa Capiz. At hindi po siya pinalad. Pero nagtaka ho siya dahil napakarami niyang nakuhang boto. Gayong hindi naman siya nangampanya hutan talaga ng puspusan. At siyempre, kay Cecil T. ng Tokyo. Maraming salamat sa Cecil at sa mga tulong na iyong ipinabot dito sa ating programa. Okay, susunod ang ating shout-out portion. At siyempre ang programang WOTN hindi po nagsisimula hanggat hindi tayo nakakapagbibigay pugay sa ating mga early viewers. Nandiyan siyempre si Yoli Federico, Marvin Kalimlim, Nelson Quiliorpas. Ayan, sabi niya, ba't kaya hindi pa matumbok? Parang ang gulo na rin. May Air, may Queen Salvacion, may H-World at mga datu pa. May Princess. God bless you. Enzo Di Maculangan, good evening. Mylene Bellosa, Tess Giango, Eddie Presi Velasco, Dion Anton de Vera, Michael Lopez, Nati Victa, good evening. Arnel Villaseñor, Lovely Wee, Cheryl Lu, Romeo Sacris Ray, kay Jansena Tangob, Lauro Albano, Ferdinand Fajardo, Julie Gorospe, Julie siguro taga Norte to ha. Luisito Santos, ay Luisito, ay mga pinadala mong entry, mga maayos, pero meron din yatang hindi ha, ay mga incomplete. Eli Mapatak, Jacob Israel, Jacob, siguro pinsan kita. Gudoy, ano na nangyari Gudoy? Gudoy Raimundo, sanglaan na ang kanyang apelido pa lang, sanglaan na. Amelia Belmadrid, Nati Victa, kay Ferry Falda, inaantay ng karamihan. Tatalino, Alice Andusay, Joe Espanon, sabi ni Joe Canton, kung sino man po ang susi ng kayamanan para sa mga Pilipino, bakit niya natitiis? O nga naman! Nahiyaan may pamilyang minsan na lang kumain sa isang araw. Ang iba naman ay tubig na lang ang pantawid gutom. Sabay isang Pilipino. Bakit ang tigas ng kanyang puso? Bakit naman siya isang banyaga? Baka naman isa siya banyaga at kailangan pa niyang makitang tayo lumuluhan ng dugo. Handa po akong magboluntaryo para sa aming paghihirap. Mahihirap. Salamat po ka Anton. Sige, maganda yung iyong kalooban at nakikita ko, naramdaman ko sa iyong mga pahayag ang kinikimkim mong salubin. Ha? Siyempre, minsan kasi iniisip po natin, kinukumpara po natin yung kalagayan natin doon sa kalagayan ng iba. Kapag sila isang beses lang kumain sa isang araw, tayo'y 3, sasabihin natin kawawa naman sila. Kapag sila nakatira sa isang barong-barong at tayo'y nakatira sa isang disenteng lugar, kawawa naman sila. Pero sa kabilang bandang yan, yun na po ang kanilang normal. No? Yun na po ang kanilang normal. So, although na kung ihahambing natin sa standard ng kalagayan natin sa kalagayan nila, sasabihin natin pong talagang kalunos-lunos. Although, kabilang banda, hindi ko natin masasabing sila'y talagang hindi masaya sa kanilang kalagayan.
dahil adjusted na po sila sa ganung kondisyon. Good evening po. God bless. Sabi ni Onsi Shefen, Irene Ulais, Ramil Domins Irig, Edson Honson, Edson. Maganda yung mga entry mo, kompleto. Judy Linto, Ribut Carriaga, Ana Cesar, Jeffrey Lagi, Suliman Aldave, Monty Jen, Dari Gold, Donato Red, Lirio Gracia, Rolando Delica, Mel Laconce. Interesting daw yung part 2. Yes. LV Peñaranda, Dante Dahucos. Dan, salamat Dan. Kay Marin Lloren, Vanji Kembao, Berns Gonzalez, John Panganduyon, Cres Gailonia, Edgardo Kabuska, Remy Pispis. Hi Remy. Good evening, Sir Anton, Edmam, Elizabeth at Supremo sa lahat. God bless. Kay Vanji Kembao, Vel Diaz, Daniel Estariha, kay Tatalino, salamat. Kay Mart Liobert de los Santos, Romel Atacador, Takod, Rodelio Biato, Eduardo Espinosa. Good evening kay Ma'am Elizabeth at sa lahat ng viewers. Elsa Daes, Jonathan Manillas, Margarita Celia, kay Vicente Zepeda, kay Chuchay, ang ganda naman ng pangalan mo, Chuchay Rana, Red Corpus, Jennifer Kadungog, Manrico Rabiles, Ana Cesar, tapos na, Manuel Santillana, Lloyd Pediglorio, Edgardo Kabuska, tapos na, Raymond Donatos, salamat. Grace VDB, G. Erlina, Rodelio Biato, Tabeta Tolentino, Shirley Katapang, kay Sandel, good evening Sir Anton, Ma'am Princess, Malin Ruiz, Ma'am Jul, Sir Michael, at one yan sa mga officers ng PECOG, sa lahat ng mga PECOG niyan sa buong mundo. Aida Birhin, hi, Charing Nunez, good evening, welcome back, thank you Chari. Miguel Luberia, Richard Solas, Marilyn Palikte, good evening. Salamat. Ay kay Lani, kay Hayete, kay Danilo Rabara, good evening sa iyo Dani. Louis Uwani, Romeo Sacris, Roy, good evening from Navotas. Ay, kamusta dyan sa mga Navotas, taga Navotas? Kay Ate Del, magandang gabi sa iyo Ate Del, salamat. Gianfranco Rivela, Makiling Banahaw, magandang gabi. Violeta Pahador, Tawin Sahonia, Noel Adante, kay Joy Mark Rivera, okay na siguro to, Vanji Paraguas, Roy Baltasar, Roberto Ibernias, Lourdes Lagiman, Resti Gutierrez, Rolando Delica, Estoy Estrada, Jerilyn Reyes, kay Miasco Bodegas Fernan. Nakabalik ka na ba sa Saudi, Miasco? Abra Akari Dewu. Ba, talaga naman. Juliet Rodillado, Elsa Daes, Silvia Oloteo, Abra Akari, tama. Juliet May Roblado, Carlito Pre, Kunanan Nyat, kay Jurgen Yang. Believe in Miracles, yes. Salamat sa bigay ng t-shirt. Boboy Ramos, Jong Magsayo, Monica Amar, Evangeline Bahade, Hani Solo, good evening sa iyo Hani. Ferdinand Odivelas, Adriano Censano, Maria Rosa Lichilang ng Italy, Juliet Rodaliado, Ireneo Magbanwa. Okay, siguro tama na tayo dyan, ano? Kay ano na yun, si Alfredo Camilo Dominguez. Hinto muna tayo dyan. Kay Constancio Parfan at kay Jovencio Laporga. Maraming salamat sa iyo, Joven. Okay. Nung nakaraan po nakapanayam natin si Apo Bernardo. Kanyang alias lamang po yan. Pero sila po nasa grupong spiritual. Kasama po niya sa kanilang paglilingkod si alias Sinukuan. Sila po yung mga niluluklukan ng espiritu. At meron po silang mga, ang nalalaman nila ay kadalasan, doon sa pagsukob o
pagluklok ng mga espiritu. At factual din naman, meron din naman tayong naiintindihan. Gaya na lamang po ng, although itong Bernardo Carpio, ito'y pinakilala po sa atin sa eskwelahan as a myth, no? Parang legend, alamat ni Bernardo Carpio. At ganyan nga po ito dinidipik sa atin. Ngunit sa kanilang pagsalaysay sa atin ni na Apo Bernardo, lumalabas na meron talagang Bernardo Carpio na isang warrior. Hindi yan po yan. Ito alamat lamang po yan. Yan. Ito isa sa mga depiction. Pero meron din palang Bernardo del Carpio na isang tinatawag na warrior o isang nobleman. Ayan, Bernardo del Carpio. Alamin po natin sa kanila kung ano po ang linkage niyan dito sa Tagong Yaman na pinag-uusapan dahil hindi po pwede itong mabura dito sa ating binabalangkas gawa ng mismo binanggit ng dating Pangulo na meron pong Bernardo Carpio account o meron nababanggit po doon Bernardo Carpio, Maria Makiling, Maria Sinukuan, Maria Cristina. Kung bakit to, siguro talagang may partisipasyon sila, particular yung mga spiritual na personalidad na atin pong kinikilala o nakikilala. Kaya alamin po natin pa yung mga karagdagang mga karugtong noong huling naging talakayan natin with Apo Bernardo, hindi po ni Paz. Tatawagan ko. Samantala, standby lamang po kayo. Yung humihingi yun, nagre-request po ng phone number ni Sinukuan, wala po sa akin ang disposisyon. Nasa kanila po. Pero pinapaalam ko naman sa kanila na may gustong humingi pero nagsabi po sa akin, wag na lang muna daw po dahil hindi pa po sila handa. Okay? So, wala po sa akin ng disposition na ipamahagi yung telephone number ng sino man sa aking mga panauhin. So, ang nasa desisyon nila kung gusto nila ipamahagi o hindi. So, sa ngayon, ang phone number po nila ay hindi pa po muna sila handa ipamahagi o i-broadcast. Magandang gabi siya, Apo. Yes, magandang gabi. Nabigyan ko na ng pauna yung iyong tinalakay nung nakaraang linggo, nakasentro doon kay Bernardo Carpio. Opo. At doon nagsimula ang ating kaalaman na yung mga nakaw na yaman o taguan ng nakaw na yaman itong Pilipinas. Opo. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit natinuguri ang mga Pilipino daw malilikot ang kamay. Ayan po ang linawag natin sa kanila. Hello. Pwede po ba tayong mag-live? Naka-live na tayo ngayon. You're doon live. Po sa yung programa. Sa camera? Nagsasalita ka na. Sa camera, pwede po ba sa camera tayo? Kung stable yung wifi mo. Ay, okay naman po rito. Hindi ko pero nakaset na tayo. Tatry na lang natin. Sige. Ibigay mo, tsaka na lang siguro, pag naputol tayo, tatry ko mamaya. Tawagan ko sa message. Hindi pala tayo pwede ngayon. Hindi pwede ngayon kasi may feature dito na hindi ko pa na-install na nagloloko. Okay. Sige. Okay. Gayon pa man, bigyan mo ko ng saan pa tayo naputol last week? Tungkol kay Bernardo Carpio, tungkol dun sa tinataguan ng yaman nitong Pilipinas. Kaya yun ang isang kapaliwanagan kung bakit yung mga Solomon's chair, Solomon's gold, Solomon's and everything na mga ancient treasury nandito sa Pilipinas. Opo. Sige, tuloy mo. Hello. Nawawala. Hello, sige, tuloy mo. Saan tayo naputol last week at tuloy-tuloy mo? Bali, putol doon sa sinasabing tagapagmana. Sige. So, kung sino talaga yung tagapagmana, doon tayo naputol. Ngayon, ang masasabi ko po dyan, ang tunay na tagapagmana ay kailangan po pong pinanghawakan na galing po sa China. Nandito ba sa
At the same time, meron din po special declaration na galing din doon. Ang pangatlo ay meron din dapat siyang tinatawag na recumbiance o yung history kung saan. At yung tinatawag natin na yung katunayan na siya talagang pruweba. At the same time, meron din siyang tinatawag na LY Letter of Instruction o Certificate of Federal Closure na galing po ng 300 committees. So ang lahat ng yan, yun po ang magpapatunay na siya po ang tunay na tagapagmana. Ngayon, sa amin pong pagsaliksik bilang pong spiritual, ay nakita po namin lahat yan sa mga taong mga tunay na tagapagmana. Kaya yun ang inaantay na dokumento ng tagapagmana sa ngayon ay yung pipirmahan ng mga deputies at pipirmahan ng mga prime minister na nandyan at kasama po ang 300 central banks. Pagka matapos po yan at pipirmahan din ng ating presidente at makakarating doon sa mismong sole signatory. Kaya yun yung inaabangan natin ngayon na lalabas yan. Para tayong lahat ay makakaahon na sa kahirapan. Kaya ang inihiling po natin sa ngayon ay kailangan sa imtim na panalangin na matapos na po ang lahat ng dokumento na inaayos para po sa katuparan ng itong lahat ng ito. At ngayon, diyan na natin umpisahan ang sistema ng pag-aayos na po ay magdideklara na po ang hari. Pangalawa, aayos na rin po ang mga kalupahan. Ang lupa ngayon, ang mother title, ay nalipat na po yan sa P01-4. Okay? So yun na po yung titulo ng buong Pilipinas na galing mismo sa Royal Government of England. Yan na po ang mag-aayos sa kalupaan sa buong Pilipinas, then ipapamahagi na po sa Filipino people. At wala pong mawawala pagka once tayo Pilipino ay may babahagi na lahat yan. At the same time, magbibigay din po ng pauna ang mga ang sole signatory at tagapagmana doon sa mga respondent na nalalapit sa kanya. Okay? Yung naniniwala, yung mga sumusunod, lalong-lalo na sa aspito ng spiritual, ay una pong mabibiyayaan. Ayon doon sa sinabi ng kung sino man siya. Kaya kailangan po maganap na ito dahil po mas nakatuparan na ang lahat at nalalapit na po yan. Nabibilang na ang araw at iyan ay lalabas na. Kaya po, kailangan po natin higit na pananampalataya sa ngayon at hingin po natin tamang katastaasan na igawad na po natin ang mga kayaman na galing din sa Kanya. Na inatas naman doon sa mga istorya kung sino man ang pinanggalingan ng ating kayamanan. Okay. Alamin at ang lahat ng yan ay nabubuo dito sa istoryang yan. Sa history na sinasabi ko noong unang episode. Yeah. Kaya kami dito ay nagpapalaganap ng spiritual para mas lalo pang dumami ang mananalangin at magkakaisa sa isang panalangin para po maigawad na po sa atin. Okay. At kami po ay nagpapatuloy saan man sulok ng Pilipinas pag may magre-record po sa amin ay para maipahayag sa kanila ang tunay na istorya ng Pilipinas at ng kayamanan. Ito ay para sa buong Filipino people. Walang mawawala rito. Lahat tayo at ang programang yan ay sa Development Program in Cash Assistance and the Livelihood Program. At para sa Filipino people ay 70%. Para ito yung tinatawag na development program. At sobrang laki ng biyayang yan. At lahat tayo uunlad na. Katulad po na parang Singapore tayo.
Baka At masigit yan pa. po ay alam na po lahat ang pinanggalingan kung saan man ang nagkagawa ng dokumento, lalong-lalo na sa huling kalooban na tipan, na walang iba kung hindi si Ferdinand Edralin Marcos. Kasi po siya po ang nag-ayos po ng lahat. Pero nagsimula din po sa pag-ayos ay walang iba kung hindi si Jose Rizal. At nasali na po lahat yan, nasali na. Okay. At siya na rin po ang irangin na tinatawag na The Little Prince, The Last Jericho. Siya po ang magiging spiritual wonder boy na lulutang. At sa harap ng madla, makikita nila pag yun ay pumirma sa General Redemption ay nakasutan siya. Nakasuta na. Hindi, Opo, hindi dahil po naka-Amerikana. Spiritual wonder boy. Hindi naka-barong. Hindi po, nakasutan na yung parehas katulad namin nakaputi. Ayun, yun. Ayun po ang ibig sabihin, nakaputi. Ayun, nakaputi. Ang ibig sabihin, spiritual wonder boy ang lulutang na pipirma. Kung Okay. sino si Anthony Santiago Martin, kung sino si Tiburcio Villamor Marcos, ay iisa na lang po yan. Ang magpapatunay ay galing mismo sa elders, Chinese elders. At yung dokumentong yan ay matatapos. Hello. At nandito na yan sa Pinas. Okay, Kaya pirma na lang ang kulang. Ngayon, aalamin natin, kumbaga parang pinatutunog mo na. Nalalabas na very soon itong ating pinakaantay na sole signatory. Ganun ba? Darating na po yan kasi po inaayos na po yung dokumento. Okay. So una, kailangan maayos muna nila, mapirmahan po ng ating Pangulo para makarating po sa ating sole signatory. Pero may mga taong inutusan yan para makarating doon mismo sa sole signatory. So, yan ay tinatawag na mga sekreto na hindi po dapat nang ibunyag. Pero para po ito sa kaganapan ng secrecy naman ng sole signatory. Okay. Inaunawaan natin yan. Yan po ang magaganap. Ayan, at least exciting yung binalita mo, no? Well, kaugnay dun sa spiritual na kaparaanan, nais kong bigandaan ang ibinahagi sa atin ni Kuya Lawrence Landicho. Dahil makikita po ninyo dun sa aking banner dun sa YouTube, dun sa Facebook, may quotation sa Biblia na Isaiah 60 talata 5. Yan ay may kinalaman dun sa Wealth of the Nation. Sa salin ng Tagalog, itong Isaiah 60 talata 5, ito kasi prophetic, ano? Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka. At ang itong puso ay titibok at lalaki. Sapagkat ang kasaganahan ng dagat ay maibabalik sa iyo. Ang kayamanan ng bansa ay darating sa iyo. So, dun sa episode 66, ni Kuya Lawrence Landicho, nasabi ng iyong guest, ang lumubog na kayamanan sa dagat. Sa literal, mapapasa atin ang kayamanan galing sa mga bansang nababanggit. Tama? Opo. Okay. Ngayon, sabi niya, di nga tayo mapapasama sa spiritual o di nga tayo mapapasama sa spiritual o divine government kung marami sa atin ay nasa mababang pantingin ng laman, ang pintigan ng laman. So, hindi tayo mapapasama sa spiritual government kung mananatili tayo sa maninatili tayo sa level na physical, no? Kaya't ang paghahandang dapat gawin para sa akin ay ang cleansing, mind, body, and soul. Kung di kayang gawin, i-pray natin sa botin na magkaisa at hilingin, dumating na ang divine will, kung di man sa lahat ay kayong nagsisikap o siya namang tumanggap. So ano masasabi mo? Ito ba'y nasa direksyon nga ito nga kanyang ipinahayag, ano? Mukhang lumalapat dun sa inyong gawain dyan. So, yun po ang naging pahayag naman ni Kuya Lawrence Landicho. So, sa pagpapatuloy, ihingi natin muna itong konting kasaysayan kung paano nalilink itong si sole signatory. Hello. May nabanggit din akong Quran. Ano nga bang ibig sabihin ng Quran? King of recognized, Asset in nation. Ang ibig sabihin, yung kilalangin hari, ibig sabihin, siya din yun. Na uupo as a sole signatory.
siya din yon. Ngayon, ang lahat ng dokumentong yan ay galing dapat sa China, sa Chinese elders at recognized naman sa buong mundo sa 34 entities. Okay. Kasi sila po, as ang mother account, sila din po ang nakakaalam kung sino talaga ang tunay na may-ari at yung may-ari ay kung sinalin kung saan. Okay. Okay. So yung dokumentong yan, inaayos na yan dito sa atin. Ngayon, pag matapos yan, pipirmahan din ng ating presidente at didiretso na yan doon sa sole signatory. Pero may taong maghahatid ng dokumento. Siguro bigyan mo kami ng idea kung paano at kung sino yung may-ari originally, paano na-establish yung kasaysayan yan at paano napunta sa China ang kumbaga ang yung seal, yung selyo ng approval na siya nga ang may-ari. Paano nagkagayon? Kasi ganito po yun. Kung yung dokumento, kung saan ang sa mother account, ibig sabihin, ito yun. Ngayon, kung sino ang sole signatory, kailangan mayroong tinatawag na recompense sa bloodline. Yung bloodline na yon, sino talaga ang tagapagmana. Kailangan mayroong deed of assignment na siya ang tagapagmana. Okay? Ngayon, yun yan ginawa mismo sa China. Last 2005. At the same time, bumalik din siya doon 2008 and 2011 para ayusin ang lahat ng dokumento. At kaya mayroon tinatawag na deed of assignment at mayroon ding special declaration. Kasi po ang tunay po na may-ari ay walang iba na tagapagmana ng mga Oñate ay si Angelos Rebecca de Vinagracia Oñate. Apo po siya ni Don Juan Antonio Verdan Oñate at ni Maria Clara Chua Didil. Okay. So yun po ang mga tagapagmana ay kaya inilipat dito sa kanilang apo na si Angelos Rebecca de Vinagracia Oñate. Siya po ang the missing queen sa sa Spain. Okay. At lahat ng dokumentong yan ay recognized po yan sa lahat ng tawag ito ng kinaukulan. Nung nakarang linggo, nung nakarang Thursday, naging panauhin ko si Queen Salvacion Legaspi at may mabanggit nga na ilan sa mga void documents na, no? Yung mga pangalang William Morales, Anthony Santiago Martin. Naalala ko, meron siyang binanggit na Angelos Rebecca de Vinagracia Oñate. Opo. Kasi ganito yun. Ang William Morales, okay, that is a code. Pero may tao din diyan na pinag-iwanan. Okay? Pero po ang gumawa niyan dati si Apo Marcos. Pero galing din po 'yan kay Jose Rizal. Okay? Yung mga bantay na pinag-iwanan, sila yung gumaganap bilang William Morales, bilang tinawag na Anthony Santiago Martin, bilang Tiburcio Villamor Marcos. Pero ang lahat ng 'yan ay inayos na po lahat yan. Inilagay na sa isang basket. Kaya sila ang pinag-atasan, silang pinag-iwanan, kailangan dumaan sila doon sa sole signatory para yung pinanghawakan nila ay magmamaterialize. Okay. At speaking of Divina Gracia, no, dahil matunog yung pangalan dyan, among the names na nabanggit, Angelos, Rebecca, Divina Gracia Oñate. Yung Divina Gracia, merong kamakailang nahuli na pangalan ni Julius Divina Gracia. No? Si Julius Divina Gracia po ay pinag-iwanan din po yan ng accounts. That's right. Pamangkin po yan. And verified yun, verified yung account niya. Verified, ibig sabihin, kung nag-antay lang siya, makukuha niya yung pera. Totoo yung account niya, yung balita ko, totoo yung account ni Julius Divina Gracia. Opo, ganito po yan. Pinakialaman, nagmadali, nasulsulan, yun, nangyari, nag-lock tuloy yung kanyang account. Opo, kasi po, ang kailangan niyang isama doon, yung mismong sole signatory sa bangko. Kaso po, hindi niya tinama. Ayun. Kasi ang sinama niya, yung abogado niya. Kaya hindi po na-recognize siya doon sa bangko. Hindi po na-denied. Kaya yung lahat ng accounts niya, napunta po sa Switzerland. Kaya po 0-0 balance.
Hindi Kasi po may protocol po dyan sa bangko. Ang sino man makapagbukas dyan, yung sole signatory, kahit di ka pa may tangan na pinag-iwanan ng mga accounts. Ang problema, hindi siya tumunod sa protocol. Ayun. Kaya doon siya nagkamali. Hindi ba hindi man niya kilala si sole signatory, kaya akala niya ganun-ganun dahil yung proseso, di ba, ang isa sa mga technicality dyan, yung proseso, kapag hindi mo alam yung proseso, ikaw ay makukuryente. Ay, ganun po yun. Kasi po, pinagsabihan na po siya ni Mami, Angelos Rebecca de Vinagracia Oñate, ang tigas ng ulo, ayan, nangahas na punta ng bangko, ayun, nalak yung niyang accounts. Kasayang. Now, siguro matulungan mo kami. Nandiyan ba si Madam Sinukuan at mabigyan kami ng konting perspektiba tungkol dito kay Juan Oñate. Paano ito nag-originate? Opo. Ipapasa ko sa kanya at siya magsasalaysay kung saan ba talaga nanggaling si Juan D. Oñate. At ano po talaga ang kasaysayan niya kung bakit, bakit na involved siya rito na hindi naman siya taga rito. Ayun na, si Juan D. Oñate nasa Texas yata ito. sa ano po yan, sa Spain. Ayan din sa Wikipedia. Sa Mexico po yan. Mexico, okay, sige. Taga Mexico siya, taga Ticas, Mexico. Okay. Ipapasa ko po yan ang tungkol sa istoryang yan kay Apo Sinukuan para siya po ang magsasalaysay sa inyo. Sapagkat sa kanya po nangingiusap ang mga banal. Sige. Hello, magandang gabi sa iyo, Apo Sinukuan. Ay, tika lang po pwedeng sa Globe daw para malinaw. Sa Globe? Sa Globe po, sa Globe. Yung may pinarwad akong Globe. Hindi ko alam. Hindi ko yata na-record. Pakilista na lang yung number ko sa Globe. Kayo yung tumawag. May load ba kayo? Ay, kami na lang po ang tatawag. 0906. Tatawag na lang po kami sa Globe ninyo. Alam mo na ba yung number ko sa Globe? Meron po dito. Sige, tawag ka. Okay. Sige po. Ayan, tayo natin yung tawag nila sa Globe. Para daw malinaw. Kasi garbled nga naman sa Smart. Ayan, ang salaysay niya, itong sole signatory natin pinakaabangan ay may blood relationship dito kay Juan D. Oñate. Dahil yung Juan D. Oñate merong apo sa apo na nagngangalang Angelos Rebecca Oñate, Divina Gracia Oñate. Na ito rin yata, aking pagkakaalam, naging asawa ni Apo Perdi sa murang edad. Kasi noon sa Chinese kahit mga teenager pa yan, pwede nang pag-asawahin. Yung yung inarrange. Kai Xiao, tawag namin diyan, Kai Xiao. Inarrange na yung kanilang daughter sa lalaki na gusto nilang ipapaasawa. Kaya isa rin yan, yung bloodline ni Pangulong Marcos ay nagsasabing pure Chinese. Nung teacher ko dati sa Chinese, sabi niya, si Marcos ay mabait. At kapag Chinese ang may problema sa immigration, pupunta lang sa opisina ng Malacanang, pupunitin yung mga arrest order kapag Chinese ang mga nai-involve sa immigration. Okay, yan na siguro. Magandang gabi. Magandang gabi po, Kuya Anton. Ayun, linaw nga naman. At sa lahat po ng manonood. Maganda. Gano'n na po dun sa ating masugid na taga-subaybay na si Kuya Anton. Ito nga nagkausap kami kanina ni Apo Bonifacio. Ako na Bonifacio. Ni Apo Bernardo. Tungkol nga dito sa naibanggit niya na si Angelos Rebecca Oñate, Divina Gracia Oñate. Na ito ang sinundan ng sole signatory. Dito natin matitrace ngayon kung ano nga ba ang relevance ni Angelos Rebecca Oñate sa mga previous history na may kinalaman sa malaking yaman na to, dahil sa nasabi na si Angelos ang may-ari ng mga yaman na ito. Paano nangyari yun? Kung sa inheritance po talaga,
wala po akong idea before niyan. Pero sa pamagitan po ng True by Spirit, na kinalugdan po tayo at ito po ay nag-iusap sa amin or sa akin bilang spiritual na luklukan. So, dito ko po na-find out sa kanya, ano po ba talaga ang family tree po nila bilang Spanish na last conquistador. So, ang first history po talaga ng family nila, ang true family name po talaga nila ay Naria Hundo ang apelyido. Pero in the same po, pinalitan nila ng pangalan na Juan de Oñate. Teka muna. Pero ang tunay po na Juan de Oñate first sa family tree nila na conquistador, Juan Perez de Neriaundo. Pinalitan ng Juan de Oñate. Ito'y panahon pa po, pinanganak sa 1460. Then, naging asawa niya po si Doña Osana Martinez de Gonzales. Sila po ay taga-Spain. Ngayon, nagkaanak po ito sila ng tatlo, si Juan II Perez de Oñate at si Cristobal de Oñate at Maria de Oñate. Sa generation po nila, nanganak po, ito po si Cristobal de Oñate, nag-asawa po ito kay Catalina de Salazar ng 1528 century pa po ito. So nagkaanak po sila ng 5. Ito na po yung tinatawag na Juan III de Oñate Salazar, born 1550. So, nagsimula po ang kwento nila since 1460 sa mga Oñate inheritance. Nung nagkaroon po ng digmaan, sakupan sa iba't ibang lugar dyan sa may Mexico at Espanya, ang namuno po noong the time na po na yon, si Cristobal de Oñate, na tatay naman ni Juan III de Oñate Salazar. So ito pong si Cristobal de Oñate, ito po ay siya po ang pangalawang nakatuklas sa Pilipinas. Nung panahon po na ito, nagkaroon po sila ng kasunduan sa Cuba, sa India, yan po sa tinatawag na mga Mayans. Nung nagkataon po na sila palitan po sila ng kalakalan din doon, dahil nagkasunduan naman sila. Ang pinapalagana po talaga ni Cristobal Oñate ay ng Catholic. Hindi naman pumayag itong Indiano dahil iba naman po ang paniniwala nila dahil sa mga anito na sinasamba nila. Ibig sabihin, sa panig po ng mga Mayans, may kalahati na pumanig sa kanila, may kalahati na hindi. So nagkaroon pa rin po ng settle down po from galing sa Europe. So ang panahon po na yon sa pamamagitan na po ni Don Juan Oñate sa akin, binaybay na rin po dito ang panahon ni Cristobal, ang namuno po noon si Philip II. Yung the time po na yon si Don Juan III ay ito po ay naging kauhan ni Cristobal de Oñate sa kanyang pagkaupo na bilang gobernador. At si Don Juan III, ito po ay inutusan siya ni King Philip II na pumunta sa Indiano upang magbigay o magpadala ng mga kasulatan na ang Indiano magbigay o magbayad ng mga tax or food taxes. Kasi nasakop na po sila ng Espanyol. So, ibig sabihin, hindi po sila pumayag na magpasakop o magbayad ng tax. Kaya, lahat po ng pinadalang 13 katao ni Don Juan III na Oñate, pinagpapatay po ng Apache, Indian na Apache. So, binigtaan po sila ni Don Juan III Oñate Salazar na pagpapaputulan po ng paa yung mga Apache. Pero hindi po dinamay dun yung mga bata at yung mga babae. Bagpos, po nila yung mga yon at dinala sa Spain. At yung mga babae na mga dalaga at yung mga nag-aaral na mga bata, binigyan po nila ng tamang edukasyon yung mga bata. At yung mga babae, pinagkasundo-sundo nila sa Espanyol. Kaya ang Spain po ay, ang naging asawa po noong mga gobernador noon ay mga Mayans. So mga native. Ito po si Cristobal de Oñate, ang tatay ni Juan de Oñate, ay bago man po ito nakaupo si Juan de Oñate na nakarating sa Pilipinas, nauna muna yung tatay niya nagakot ng kayamanan. Ito po siya ay late ng Spartan na 300 that time.
Pumunta po sila dito sa Pilipinas at tinakot po yung kayamanan at tinago. Ang lahat po ng bato na nandito, ang lahat po ng bato na nandito, mahalagang bato, ang nagbabantay po niyan, mga diwata o mga engkanto. Nagkatawang tao po sila para ito po yung maging kaharap ni Juan, ni Cristobal de Oñate. The time na yon, malapit na pong matapos ang termino ni Cristobal bilang siya ay naging gobernador ni King Philip II. Hinalili niya rin po dito yung anak niya si Don Juan de Oñate III. So si Don Juan, si Cristobal II de Oñate, ito po ay kasunod na sinundan po ito ni Magellan papunta rito sa Pilipinas. Kasi alam niya po na ang Pilipinas ay taguan ng nakaw o imbakan na mga kayamanan ni Cristobal de Oñate. Hanggang sa bumalik po si Cristobal de Oñate, ang lahat po ng kayamanan, ang lahat po ng bato na minilted niya papunta doon sa Antikas na milted plan nila, ibinalik rin din po sa Pilipinas. So, nung natapos na po yung termino niya, pinalit niya na po itong si Juan III de Oñate Salazar. At ito na po yung tinatawag na nagpuputol po ng mga paa doon sa Apache at kinasuhan po siya. Sa makatuwid, binigay po ni Cristobal ang mapa ng Pilipinas na ang tawag niya ay La Isla Virgen. Ibig sabihin po, siya ang nagbigay ng La Isla Virgen, Virgin Island. Yun po ang tawag ni Cristobal de Oñate sa Pilipinas. Nang siya'y lumao na, nang siya'y namatay at namayapa, si Juan de Oñate ang nagpatuloy ng kanyang tungkulin bilang gobernador. At si Juan III de Oñate, ito yung kinasuhan at nakulong po siya, nag-sacrifice po siya ng 10 years sa kasong yon. Pero napatunayan po dun sa kasong yon na si Juan III de Oñate ay wala namang kasalanan. Pagkos nag-utos lang siya na parusahan din yung taga-Apache dahil yung 30 na katao na pamangkin niya, inutusan niya pumunta sa India na magbigay ng dapat ng kumbaga tax declaration dun sa kanila para magbayad sila ng tax dahil natakot naman sila papatay ng mga taga-Akyuban. Ito yung tawag na Indian Apache. Okay. So sa makatuwid po, ang lahat ng ito, si Don Juan de Oñate, nakulong po siya ng 10 years. Pagkatapos po ng 10 years, siya po ay pumunta sa Pilipinas. Ibig sabihin, sinundan niya po si Magellan. At nung time po na si Cristobal pa po yung nakaupo bilang gobernador ng kanyang ama, si Cristobal po ay nagdala po dito ng mga Mayans. Siya po ay nagdala ng mga nitibo at yan po ang naging tauhan niya sa kanyang barko o tinatawag na galyon. So, ibig sabihin, ang Mayans po na history ay nakarating po sa bayan ng Isla Virgen. Iyon po ang tinatawag na sila po ay nagkaroon ng kanya-kanyang mga tribo. Halimbawa, yan sa Aklan, yan nila unang nilagay ang isang nitibo. Ang Ita, ang iba't ibang mga nitibo. So, ibig sabihin po, ang may kagagawan po ng lahat ng ito, mga Oñate clan. So, ito po si Juan de Oñate, kaya po na-involve po ang pangalan ni Angelos Rebecca de Pinagracia Oñate. Ito po si Juan III de Oñate, siya po'y pumunta sa Pilipinas pagkatapos niyang nakulong. At inalam niya rin po dito sa mga tribo na narito na pinagbantay ng kayamanan ng kanyang ama, inalam niya kung nasaan nakatago. At dito na rin po siya, doon na rin po siya nakapag-asawa kay MCCD Maria Clara Suwadidil, na si MCCD ay galing po ng China. Si Don Juan Ferdinand de Oñate, bago po siya nakarating sa Pilipinas, siya po ay pumunta muna sa buong Asia. Ibig sabihin, nakipagtalakalan po si Don Juan de Oñate sa China po at doon po siya nananahan ng 2 years and a half. At doon niya rin po nakilala si MCCD Maria Clara Suwadidil. Iyan po ay anak ng emperor. Ibig sabihin, nakipagkasundo po siya na aasawahin niya ito at ito po ay pupunta po sila sa Europe. So sa makatuwid, nalaman din po ng pamilya ni MCCD na si Don Juan Ferdinand Oñate ay may kayamanan at kilala sa buong Espanya, ang kanilang mga angkan.
So nagkaroon po sila ng kasunduan at pinag-asawa po ito si MCCD at Don Juan de Oñate Salazar. So sa makatwid, nung naglakbay siya from China, kasama niya na po sa Pilipinas si MCCD Maria Clara Chua Didel. Dito po sila nanahan sa tinatawag na Mindanao. At dito rin po sila nagkaanak na ang anak po nila ay si Domingo Zaragoza Oñate. Yan po ang pangalan ng anak nila, ang munikuyo nila. So, ito si Domingo Zaragoza Oñate, naasawa naman niya si Soferina Escudero. Yan po ang naging asawa at yan po ang naging anak po ni Don Juan Oñate III Salazar. So, pagdating po dito kay Soferina at Domingo Zaragoza, naging anak. Ayun. Okay. Ililinawin muna natin, kung ano ang naging, basahin muna natin itong text. Kulang pa kasi pambayad. Okay, sige. Hello. Sino po yan? Opo. Bago tayo magpatuloy, linawin muna natin na itong pinagbabatayan mo, itong sinasalaysay mong historical account, hindi ito batay sa isang libro. Ito yung batay sa channel message. Tama ako? Ito po ay nagalagan na din po akong magsalita kasi ayaw ko din po na ang mga tao mag-iisip. Gusto ko lang din po linawin kung saan po talaga nagmula ang history. From Bernardo and Oñate. Pero itong sinasalaysay mo ngayon, linawin natin na ito ay hindi batay sa historical account na nababasa sa libro, kundi ito ay channeled message sa iyo. Kumbaga, ikaw ay sa iyo ay lumulukob yung espiritu. Kaya itong mga revelation na to, ay sa pamamagitan ng espiritual. Tama ba ako nun? Ito po talaga hindi ko naman po, wala po akong alam dito sa kwentong ito kasi nga, kung sa history, hindi naman po ako mahilig dyan. Tama yan. Pero dahil po sa espiritu po nilang nakikiusap sa akin at lumulukob sila sa akin, nababaybay ko po yung history nila. Kaya nga, spontaneous kasi yung spontaneous ka magsalita. So, akala nga nung iba nagbabasa ka. Kaya at least nililinaw lang natin po kanina, kung po pwede po tayong mag-live, magpapakita po ako ng walang binabasa. Kasi po mahirap po na magkaroon po tayo ng dito. Guys, katulad po ng sinasabi ninyo. Okay. So at least malinaw na ito ay channeled message sa'yo. Kung bakit spontaneous ka dahil yan ay dumadating sa'yo, dumadaloy. Opo. Actually po, nandito naman po talaga sila. Okay, sige. Sila po yung bumubulong, sila po yung nagsasabi. Okay. Isa pa rin po, gusto ko rin pong linawin sa atin, lalo-lalo na po dun sa programa ninyo, na ang history lang na ito ay nakasaad dun sa sinasabi nila at sila lumuluklok sa akin. Sila po nagbibigay ng idea at buong kwento ng kasaysayan na ito. Okay, tuloy mo. I-shortcut mo na lang para hindi malito yung mga tao. Sabi mo dun sa spirito at tumbukin natin dito kung anong relasyon nitong apparent sole signatory kay Oñate at paano na-involve ang China dito, kung bakit itong apparent sole signatory nito ay nakipag-ugnayan pa sa China o sa mga tagong leaders ng China. Nagtatago yan kasi takot silang mausig dahil ng panahon ng komunista yung mga blood, yung mga royal families diyan nagtago at hindi ang tanong po ninyo, paano ito naugnay sa sole signatory? Yan. Tumbukin mo na doon. Sige. Pakita naugnay po ito sa sole signatory dahil ito po si Angelos Rebecca de Binagracia Oñate. Ito po ay tagapagmana ni Don Juan de Oñate Salazar, na anak nila si Domingo Zaragoza Salazar Oñate. Ito po ay pamangkin sa apo ni Angelos Rebecca de Binagracia, ang sole signatory. Okay. So, ibig sabihin, sa prophecy, sa pamangkin ng apo ni Angelos Rebecca de Binagracia, nakalukit ang tagapagmana.
Nag-base pa rin po sila doon sa propesya. Hindi po kung saan lang kasi po ito po may kaakibat na spiritual. So hindi pa po na isinilang ang tatawag na soul signatory. Ito po yung nakaakibat na sa pagtalaga sa kayamanan na ito. Dahil ito po si Angelos Rebecca de Pinagracia Oñate, ito po yung spiritual din. Kumbaga, nang ito'y naging tao, kung ikaw ay tagapagmana, kaakibat dito ang spiritual na gampanin. So from the start, kay Don Juan de Oñate, may spiritual na nakaakibat na nakatago sa Roma. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pinalaganap mo yan dito pa rin sa Pilipinas at sino ang tagapagmana ng kayamanan, ibig sabihin, kaakibat mo ang spiritual. Okay. So ipinamana po ito kay Angelos Rebecca de Pinagracia Oñate na ang kayamanan ng lahat ng itong iniwan ni Don Juan III de Oñate Salazar ay may kaakibat na spiritual. Kaya si Angelos Rebecca de Pinagracia Oñate ay nag-aral po siya ng spiritual mula sa pagkabata hanggang paglaki po niya. Ito'y naipalaganap niya. Pagdating po sa prophecy, sa anak po sa pamangkin ng apo po ni Angelos Rebecca de Pinagracia, sa propesya po niya na ito pong tagapagmana na lalaki. Darating po itong tagapagmana na lalaki na ito. So medyo malayo na dun sa nila, kaya lang Oñate pa rin. Oñate pa rin yung pangalan. Okay. So the time na panahon na ito, kaya lang nag-iba ito ng apelido sa ngayon dahil sa panahon naman na yon, papalitan yung Oñate dahil hinahanap nga po sila. So, ito'y pamangkin sa apo ang soul signatory ni Angelos Rebecca de Pinagracia Oñate. So, ang soul signatory, hindi ko po masasabi talagang nakita ko na ba siya o na-meet ko na talaga siya. Kay Kuya Christian lang din po kami kumukuha ng info, lahat ng ito. Sige, so na-establish na itong soul signatory na nalilitaw ay related kay Oñate. Na si Oñate ang nagmamay-ari ng mga yaman na yan na ipinahiram sa mga bansa. No? At ito ay merong kinasihan na ng mga Chinese elders kamo na kabahagi rin itong yaman na ito. So, ito may tanong si Hani Solo. Alam mo ba itong QN 00330? Pakitanong sa espiritu, baka may alam yung espiritu. QN, as in Queen. Ano po ulit? QN 00330. Ay parang coded dyan. Yan po ay mga coded po yan. May alam ka ba dito? Kung hindi naman. So yun po ang pagbabasihan ko sa espiritu. Hindi naman po lahat ay napag-aaralan. Kung ano lang po yung saan lang po ako lulugar at saan lang po ako pupwede, doon lang po ako. Okay. Pero kung pag-aaralan ko po lahat ng tanong katulad doon sa tanong po na yon, hindi ko po masasagot yan kasi wala naman po sa part ko yan. Sige. Okay, so yan to sabi ni Joel Paz is another revelation na naman yan. No? At anong mensahe ng mga espiritu ngayon na nandiyan dyan nakalukob sa iyo kung meron man sa sandaling ito? Ito lang po ang pinaka-mensahe po nila. Pinaka-importante pong gagawin ng sambayan ng Pilipino all over the world. Always praying lang po tayo. Kasi po, hindi po ito magmamaterialize po talaga ng tuloy-tuloy na sasabihin na ito na, malapit na ganito. Ang importante po sa ngayon talaga ay tulungan lang po natin ang isang signatory kung sino man siya na matapos na po ang lahat ng ito para lahat po tayo ay makaunlad na at makaahon na dun sa sinasabing kahirapan. Prayer lang po ang more na ginagawa lang po sa ngayon. At yun lang din po ang sinasabi nila na tayo'y maigting na panalangin. At ang panalangin natin ay ito ang makakabasag sa pagmaharang na masasamang elemento, espiritu sa pagtupad, sa pag-unlad sa buong bayan na ito at sa buong sa buong mundo man. At para lumutang na rin po ang tunay na soul signatory para lahat naman po tayo ay kumbaga giginhawa na po lahat tayo. Okay, may comment si Tabeta Tolentino, lalo pa ata gumulo. Ayon sa kanya, sana po ang nais malaman mula sa spiritual ay kung sino lumulukob sa kanila at sana tungkol sa mga paraan kung ano dapat gawin at kung sino ang tunay na magbubukas ng divine wealth.
Sino ba lumulukob sa iyo? Si Apo Perdi ba? Si Apo Lakay ba lumulukob sa iyo? Masasabi ko lumulukob naman po siya at pumupunta naman po talaga siya. Tulad po ng last na episode na binabanggit ko, nakakausap ko po talaga siya kasi pumapasok naman talaga siya. Isa pa po, alam ko na po sa ganitong termino na may mga magtatanong po na ganyan. So, bilang spiritual, hindi naman po siguro ako basta-basta magsasalita ng ganito kung wala pong lumulukop sa akin ng mga espiritu. Iyan po ay, kilala ko po ang lumulukop sa akin, pero hindi ko naman po pwedeng sabihin dito sa episode ninyo, at ito naman pong iba na manunood na mapapalaisipan po yun sa kanila. Na ito ba, ganun ba karami ang lumuluklok? Paano ba siya luklukan? So ayaw ko pong dumating sa point na mag-iisip po siya ng hindi maganda at ikakagulat po nila yun ng ganun. Alam ko po sa sarili ko kung sino ang lumuluklok at alam ko din po kung sino. At ito po, Kuya Anton, babanggitin ko lang. Yung tinatawag ko kanina na hindi ko kilala ang soul signatory, pwede ko sabihin sa inyo kahit kilala ko ang soul signatory. Of course not, hindi. Dahil ito po ay nasa usapin natin na hindi ko naman talaga sa kilala. Although, mayroon po tayong kinukuhanan na info at nagbibigay sa atin ng tama na supply na tamang pangyayari dito sa global wealth o sa mangyayari sa Pilipinas. Okay. Sige. Yun po. Maganda yung kapaliwanagan at tila dun sa mga historical background na iyong ibinigay, napakadetalye na hindi naman natin na kailangan sigurong talakayin pa ngayon ganitong kaaga, no? At importante lamang na aayon sa lumukob na espiritu sa iyo, itong heir apparent linyada na sa linyada ng mga unyate at ano ba yung pangalan nun nasa China? Deville? Maria Clara Chua Deville. Clara Chua Deville. Now, ano ang relasyon ni Rebecca Oñate kay Pangulong Ferdinand Marcos? Medyo po, sige, sagutin mo na. Pagkakaalam ko lang po Yan. Sa pagkakaalam mo. Ang pagkakaalam ko ito yung magkakilala lang po sila at ito yung pinagkatiwalaan sa ni Angelos Rebecca de Villagracia. At ito yung ginawa siyang abogado, kumbaga. Nagpatulong ito kay Angelos Rebecca de Villagracia na siya tulungan doon sa paghandle ng kayamanan, paano ito itago at pagdating ng araw mapakinabangan ng Filipino people. Yun din yung sinabi ni ni Julius Basan de Villagracia na abogado lang namin si Marcos. Kanyang ganon. Abogado lang namin ninuno. May babasihan tayo dahil verified na yan na yung account ni Julius de Villagracia ay totoo. Di ba? Okay. Kaya lang nalunod sa at hindi niya napigilan masilaw. So kung ganon, may relationship talaga na may kinalaman dyan sa tagong yaman na yan. Ang Pangulong Marcos ay ang abogado ng mga de Villagracia. Okay, sige, hindi natin. Pero hindi siya ang nagmamay-ari. Siya lang ang nagmamanage. Hintayin natin ang tawag, ha. At mga katanungan ninyo, iandaan ninyo kung meron po kayo mga katanungan. Hello? Opo, Kuya Anton. Okay, sige. So, lumilinaw. Ang aking, ito may tanong si yung wealth po na yan, ang pinanggalingan from Ophir or Lemurian times pa. Ano masasabi niya dito? Paano po ulit? Yan daw ay Ophirian, sa Ophir, land of Ophir. Ang kayamanan yan, hindi daw kay, wala naman siya sinasabing hindi kay Oñate, pero yun ang kanyang pagkakaintindi na ito ay biblical times pa o yung mga prehistoric times pa, land of Ophir na nababanggit sa Biblia at Lemurian. So hindi daw hindi baka kung ganon hindi accurate na lahat ay galing kay Oñate. So pag sinabing manggaling kay Oñate, ito po naman ay ang lahat ng ito ay pagmamay-ari ng Amang Kataas-taasan. That's right.
nasa Bible, ang lahat ng yaman sa buong sanlibutan, kung sa Bible po tayo mag-base, ang lahat ng kayamanan sa buong mundo at sa buong sanlibutan, iyan po ay pagkamay-ari ng Amang Kataas-taasan. Bagkos may mga banal na espiritu na gumamit sa tao para sila magkungkit at itago ito upang makinabang ang iba't ibang tao. So ibig sabihin po, nag-base lang po tayo dun sa prophecy na sinasabi sa Bible. Alam naman natin na ang lahat ng ito ay hindi pagmamayari ng taong katulad natin, kundi pagmamayari ng Amang Kataas-taasan. That's right. At nandiyan nga sa propesya, gaya ng kinomentaryo kanina ni Kuya Lawrence Landicho. Sabi ni Constancio, pakitanong kung ano ang relationship ni Angelus Rebecca, yung hihiranging hari ng Pilipinas. Nabanggit na yata ito, no? Hindi po ba nabanggit ko po kanina, siya po ay apo sa pamangkin. Okay. Apo sa pamangkin. Sa tingin mo, meron na silang DNA testing na isinagawa? May DNA na kaya yon para nagpapatunay na siya ay nasa bloodline? Ano sa tingin mo? Yes po, nasa bloodline po nila na siya po ay karapat-dapat ng tagapagmana at siya po ay tagapagmana. Okay. So, kahit naman po siya ay tagapagmana, isa lang po ang sinasabi nito. Hindi niya po aangkinin anumang bagay ang narito sa ibabaw ng lupa. Kundi bago siya lang po ang tinatawag na peacemaker sa buong mundo. At anuman ang bagay na nandito sa lupa, alam niya rin sa sarili niya na wala siyang karapatan lahat ng ito dito sa lupa kundi ang Amang Kataas-taasan lamang. Siya lang ay ginamit para dito sa kayamanan na ito. Okay. Maraming salamat sa iyo. Sino ka? Bago ko hingin muli si Apo Bernardo, may mga mensahe ka na nais mong ipabot? Marami po talaga. Mayroon naman po. Sige. Para sa akin, Kuya Anton, ang lahat ng ito, nasa puso at isip ko at diwa, ang lahat ng salaysay na ito, by true spiritual, naniniwala po ako by the Holy Spirit na gumamit sa katawan ko. Sila ang naghari sa katawan ko para maisalaysay ko ito. At isa po sa lahat, wala po akong binabasang libro o ano paman. Ang lahat ng ito, ang inspirasyon ng lahat ng ito, ang gusto ko lang maipaabot, ang lahat ng yaman ay napaybay from the start sa history 4,000 years ago until dito na kay Unyati clan o family o sino na yung source signatory. At isa lang din po ang masasabi ko po doon sa source signatory na alam ko naman po, nakikita nyo na rin po sa panahon ngayon na talaga namang gustong-gusto ka na nilang makita, makapanayam, at gustong-gusto na rin nila na makita ka na maging malaya na ang Pilipinas. Kuya Christian, maraming salamat sa lahat ng ito. Kung hindi po dahil sa iyo, wala po akong natututunan dito about the spiritual. Hindi ako perfecto at lalong-lalo na kay Apo Bernardo at ang lahat po kami na nagsasalita. Nobody's perfect, eka nga. Pero sa abot ng aming makakaya para for the sake of the Filipino people, dahil naniniwala ako sooner or later, dahil nakita ko na ang pag-unlad ng Pilipinas. Ang sooner or later, isang hakbang na lang sa finish line. Kunting tiis na lang. Keep on praying, more power pa po. Kailangan pa po natin ito paigtingin. Yun lang po, Kuya Antot. Maraming salamat po sa show ninyo. At salamat po and God bless. Okay, balik mo ako kay Kuya Bonifacio. Bonifacio ako na, Bonifacio. Ano ba yan? Ikaw na lakas mag-ipag-usap ko. Ito ha. Sige. Galing kay Kuya Christian. May nag-text. Galing kay Kuya Christian. Sabi ang QN 0033 000 or whatever, ang ibig sabihin ng QN ay Queen of North. Pertains to Mami Onyate. Ang code na QN ay matatagpuan sa imprint na ABL, ang bagong lipunan. Hindi ko rin alam to. So yun daw, ang code na yan. Makikita dun sa ang bagong lipunan na bills. Yata yan. Okay. Ay, naku, Kuya Christian. Maraming salamat sa tulog mo kasi hindi ko po talaga alam yan. Sige. So,
Maraming salamat po Kuya Christian sa tulong at sa info po ninyo. At lalo na po dito sa kasama po ninyo sa family po ninyo at sa mga nanonood kay Kuya Kulop. Yun, magandang gabi po. Andito po muli kilala ko yung Kuya Kulot na yan. Sige lang. Oo nga po eh. Anak daw rin eh. Sige. Okay. Andito po ipapalo ko po muli ito kay Apo Bernardo Carpio. Hello. Hello. Ay, Apo. Mukhang masaya tayo ngayon at unti-unti nang lumalanta ng ating apparent era. Sana nga. Sana. Ang sarap sa pakiramdam. Ano? Nga sabi nitong nag-comment ibigay na raw yung pera at nang masaya na talaga. Opo. Bali po, may mga proseso yan na hindi sa madaling mabilisan kasi po, ang mga nakatalaga naman sa itaas ay nagtatrabaho naman sila. Ang magagawa lang po nating nag-aantay ay manalangin. Ipanalangin natin ang lahat na gumaganap, ay puspusin na po sila ng amang katastasan ng banal na espiritu at gagabayan sila para po maiparating na po doon sa soul signatory ang dokumento. Kasi ang soul signatory po talaga ay gustong-gusto na rin na pumirma. Okay? Sino bang ayaw? Pero nililinis ang lahat. Kumbaga may kunting gusot pa, kailangan pa nating puspusin at linisin ang mga aspetong pag-ayos. Ito po ay galing sa amang katastasan at nabiyayan yan ay for the Filipino people at the same time, all over the world po ang makikinabang nito. Pag-unlad at sila na may makabangon doon sapagkat sila po ay nagkaroon po ng problema sa iba't ibang bansa kasi nga economic collapse. Isa yan sa mga pinapaspasan na tatrabahuin para po maiwasan na po ang digmaan, gutom sa ibang bansa. Pasalamat nga rin po tayo dito sa atin dahil hindi tayo nakakaranas. Pero ang ibang bansa, puspusan na po sila doon ng gera. Kaya po tayo ay puspusin panalangin na sila din po ang kanilang mga kaluluwa doon, at mga espiritu ay maliligtas po sa amang katastasan sapagkat sila po ang kawawa. Tayo nga rito ay nag-aantay lang tayo. Sabi nga sila nag-aantay na pirmahan sabi nila labas na lang daw yung ilabas na raw yung pera sila para naman ay makautang uli, makabangon sila uli, at sila na may makapag-umpisa sa panibagong buhay. Ilabas na raw yung pera, Kuya Christian. Ng mga taga-ibang bansa ngayon. Ilabas na yung pera daw. Dito, para po makilahok, makipagtulungan na, para gaganapan na po ang lahat ng ito at makarating na po sa mismong kinaukulan at siya naman ay nakahanda 100% sa pagganap sa pagpirma para ang lahat ng tao sa buong mundo ay makikinabang na po ng mayaman na yang nakatago. Okay. May nag-text. May nag-text si Kuya Christian ulit. Welcome daw. Opo. At binabati ko ang lahat ng taga-subaybay, lalo na ang mga OFW. Mukhang may programa si Kuya Christian, ha? Opo. Maraming salamat po kay Kuya Christian sapagkat siya po nagpapalakas sa aming kalooban kung bakit kami ay makapagsalita ayon po sa kanyang mga iniwan sa amin. At binabati ko rin po yung mga kasamahan na doon sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa Nueva Ecija, meron na rin po tayo mga kasamahan doon na naging spiritual. Ang codename niya po ay si LDR. Okay, ang isa naman, ang codename niya man ay si BBS at ang isa naman ay si GDG. So yan po ang kumikilos ngayon sa Nueva Ecija at sila po ay nagpapalaganap ng spiritual para patulong doon sa tinatawag nating soul signatory para po mapabilis na ngayon ang mga mangyayari. Dahil po ang dasal po, ang tuntim sa langin, ang yun lang po ang ating maging sandalan dito. Okay. Dahil wala tayong magagawa kung hindi po ipagkaloob muna ng aming amang katastasan. Siya lang din po mismo ang magdidesisyon ng amang katastasan para po maganap ng ito. Ang maitutulong na po ng ating mga kasama at mga tao sa buong mundo ay manalangin sa Kanya. Okay. Sabi niya, bumalik kayo sa akin at ako'y makikinig sa inyo. At ang lahat ng bagay ay igagawad ko na sa inyo para kayong lahat yan ay makinabang sa aking kayamanan. May tanong dito. Ibig sabihin, ang amang katastaasan po ang magdidesisyon. Hindi tayong mga tao na itinalaga dito sa lupa o tayong mga nag-aantay lang ng biyaya
Pagkus ang gagawin natin ay taimtim na panalangin at kausapin natin ang mga katastasan at ating tagapagligtas sa Kristo. Okay. Kasi sila lang po ang makapag-decide ng lahat ng ito. Okay. May katanungan dito si Henry Sagum. Sino po ang dapat linisin? At ano po ang dapat linisin? Ang sino ang dapat linisin? Una, siyempre yung pagkatao natin, sarili natin, at siyempre yung espiritu natin, yung kaluluwa natin, o mamagitan po ng ating pagganap sa araw-araw sa pagdadasal. Okay? Ngayon, kami po ay tumutulong din po kami para po mapuspos ko ang paglinis sa bawat katauhan ng tao at espiritu. Kasi po mararamdaman po namin ang tao pag hindi po malinis ang espiritu, ay hindi po makikita po namin yun sa aming mga mata. Okay. So kami po ay nandito para tutulong din sa mga ganong aspeto na yun bang kailangan linisin ang sarili para po maging matuwid tayo sa ating paglilingkod. Okay. Tutol, tatawag ulit sila. May katanungan may nabalitaan po kung malapit na po ang currency reset. Ano po ang masasabi nyo dito? Kuya Christian, pwede mo kang mag-text. Tungkol sa currency reset. Okay, hintayin natin yung text ni Kuya Christian. Dahil sabi, ano raw ang nababalita ang currency reset? Ganun na nga rin ang sinasabi. Doon sa mga foreign-based program tulad ng atin, inaantay yung currency reset. Akala bukas na, pero wala pa rin. No? Opo. Apo Bonnie, saan ba pwede kayong puntahan? Sino pwedeng tawagan? Kasi may marami nang tatanong. Ano ba? Kasi sabi mo pa, lalo na nang sinabi mong may biyaya ang darating sa inyong samahan. Ganito po, basta kami po, tayo po ay maglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. At ano mo po ang darating po na biyaya na galing sa amang katastasan, ay ibibigay po natin sa ating mga kapwa Pilipino. Pero kailangan sila ay magpapailalim sa sistemang paglilinis. Okay, sa cleansing. Kasi po, pag tayo tumanggap, kailangan karapat-dapat din tayong tumanggap para doon sa biyayang galing sa Kanya. At kami po ay dalawang palad na nagtuturo at nagbibigay po ng dasal para po maging kahit sa bawat isa na iyon po ay magiging ating baybayin para tayo po ay maging malinis ang ating espiritu at ang ating mga pagkatao. At ang ating pag-ugali ay unti-unti po yung malilinis. Okay. Iyon po ang mga proseso. Ngayon, kung sakali po, kayo po, Kuya Anton, magbibigay din po kami ng advice. Pwede na po kami ibigay namin sa inyo yung aming numbers para po ang lahat ng mga kasamaan sa all Filipino people, at the same time sa ibang bansa, para naman sila ay makauwi rin sa kanilang lupang hinirang sapagkat sila po ay naghirap na rin doon sa ibang bansa na sa kakatrabaho. Para makinabang naman sila na mayaman pala tayo. Ay bakit ba tayo nagtrabaho? Tama po ba? Tama. Kaya, kasi kawawa po kaya alam mo, totoo yung storya ni Juan Tamad Totoo yung storya ni Juan Tamad. Sabi ni Juan Tamad, ba't pa ako akit doon sa puno? Nalalaglag naman yan. Hindi ko naman nauubos yan. Mas masarap po sa pakiramdam kung kasama po tayo na nagtatanim, okay, nagbubunot at nag-aantay at kaagapay tayo. Mas masarap tumanggap kaysa wala tayong ginagawa. Kasi nga, we live in the land of plenty. Marami kasi. Ito may katanungan si Chris. Pero siguro paglantad na ni Kuya Christian ito, kung sakasakali, kung sino man yung sole signatory, relationship daw kay Ferdinand Marcos. Siguro mas mabuti pa, doon na natin tanungin yan sa mas nakakaalam. Ano po yan? Relationship daw ng sole signatory kay Ferdinand Marcos. Ano yan? Ano ang kaugnayan? Relationship. Ano ang relationship ng sole signatory? Sa spiritual na aspekto, siya po ay anak. Sa spiritual? Sa spiritual po Sa spiritual. Siya po ay anak ni Ferdinand Marcos sa spiritual at anak po siya din ni Angelos Rebecca de Benagracia Oñate. Pero po sa material na buhay ay pamangkin po siya. Apo sa pamangkin. Okay. Pero sa propesya, sa mga
another generation, ibang generasyon, siya po ay anak sa spiritual. Okay, sige. Jelski watching from Pampanga. So sa ngayon, hindi pa kayo handang i-reveal kung saan kayo pwedeng kontakin until na malapit na, ganun ba? Ha? Ay, opo. Magbibigay po kami ng abiso. Maghingi lang po kami ng advice sa mismong hinangkulan para po pagka nakatimbre sa kanila para at least once na establish na po itong number namin, kung saan man sila sa sulok ng Pilipinas, kami po ay darating. Okay, sige. Hello. Good evening sa inyo, nalate ako. Hello. Okay, sige. Okay, sige. At hanggang doon na lang siguro unless na meron kang nais na idagdag. Opo. Kung halimbawa po magde-decide na po yung ating kinaukulan sa itaas, ibibigay po namin yung abiso na pwede po namin kausapin na yung mga tawag dito yung mga followers and subscribers po para mabigyan po sila ng input ng iyong katotohanan. Okay. At ito po, binabanggit ko na po ang samahan na naka-umbrella po sa Mother Foundation. Kasi may abiso na po sa amin. Sige. Ang Mother Foundation na magbibigay ay ito po yung naka-umbrella. Ang samahan po ng asosasyon ng PTPK. Teka, Ang meaning PTPK. Okay. Ang meaning po niyan, pagsulong sa tunay na pagbabago ng kasaganahan. Teka muna, pagsulong. Yan, pagsulong sa tunay na pagbabago ng kasaganahan. Na pagbabago. Pagsulong sa tunay na pagbabago ng kasaganahan. Incorporated. Saganahan. Okay. Magpapadala din po kami dyan ng lahat po ng detalye sa inyo regarding po sa PTPK at yun po ang naka-umbrella sa mother title at yun po ang nagpapaliwanag ng material at spiritual at nagpapalaganap ng spiritual aspeto sa buong Pilipinas. Sige. Hindi ko na tinype ko pa naman, hindi lumabas sa screen. Anyway, okay, sige, siguro yun lang muna sa ngayon. Basta, i-promise mo lang na dito mo unang pasisingkawin yung inyong panawagan na makasama dyan sa inyong dahil kapag ito ay mag-prosper na, siguro nasisiguro ko na ito ay magiging pangmalawakan at buong Pilipinas ang coverage nito, ha? At hindi lang po yan buong Pilipinas, buong mundo. Buong mundo pa. Kasi tungo po yan sa for divine government. Okay? Parliamentary government, federalism, federal system, parliamentary, monarchy, and divine government. Okay. So yan po ay kaakibat spiritual. Kasi hindi tayo pwede magiging divine government kung hindi tayo magkakaisang mga Pilipino. Okay, sige. Okay, maraming salamat sa iyo, Apo Bernardo. At sana maraming salamat din po sa mga panauhin, sa subscriber na laging nakasubaybay at lalong-lalo na po sa inyo, Kuya Anton. Dalawang taos-puso, marami kami rito nakikinig at marami ding mga kami mga kasama rito. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa programa mo sapagkat natatalakay po ayon doon sa katotohanan. Okay. Thank you. Maraming salamat muli kay Apo Sinakuan. Yes. At kay nagpasalamat din po ako kay Kuya Christian at kay Kuya Kulot na nakasubaybay ngayon. Sige. Thank you. Ayan po. Si Apo Bernardo. Sana makasanayan ko ng Apo Bernardo. Hindi na ako nagbubunipasyo. At kay Apo Sinukuhan. Okay. Nakuha muna natin itong napakalagang text. Nagte-text po si Kuya Christian. Nandito na rin lang tayo. At mabasa ko na sa inyo kung ano itong mensahe niya. Tungkol dun sa katanungan ng... Saan ba ito? Sabi niya, welcome po at binabati kong lahat ng taga-subaybay, lalo na yung mga OFW. At sabi, konting tiis na lang po at makakaahon na ang lahat sa kahirapan. GCR, Global Currency Reset. By principle, tapos na ang GCR. Dangan nga lang, di pa na-implement. Ito naman, kasi inaantay pa na pirma ng sole signatory ang documents ng 316 central banks around the world. Nakahanda na ang mga docs
may inaayos lang na mga papeles dito sa local para pagdaloy ng pera ay wala ng problema sa naputol. Okay, sige. At susunod ibibigay ni Apo Bernardo ang kanilang number para sa mga nagnanais na makipag-ugnayan sa kanila. Okay, sabi na ni inaayos pa yung nasa mahigit na. Oo nga, marami pang inaayos dyan sa Central Bank kaya hindi pa lumalabas ang pera. Ang isang kapaliwanagan dyan, kaya walang lumalabas na pera dahil walang pirma. Si sole signatory. Ganun yun. Kaya kahit anong tangka, hanggang mananatiling tangka. Dahil nga wala pang pirma si sole signatory. Okay, tapos nito. Nakahanda na ang mga docs na inaayos ng mga papeles dito sa local para pagdaloy ng pera ay wala ng problema sa AMLA. Ayun. Pero hindi ito totoo yung may mga ibang grupo na yung aking panawagan sa submission ninyo ng ID, ginagamit pa ho yun para makapagkumbinse at sasabihin may babayaran pa raw sa AMLA. Wala nun. Wala hong ganun, Itong aking ginagawa ni piso, hindi ako manghihingi sa inyo. Pero wag niyo naman ako dagdagan ng pahirap. Kung ano pong instruction, sundin na lang po. Okay, kung kayo pong tatanungin, katagal pa bago ipamigay ang sinasabing wealth, hindi po kaya matagalan pa ito? Paano po makatulong sa atin kung hindi? Alam nyo, Henry, ang pagtatrabaho ng papeles na ito, inabot ng 13 taon. Tayo dito sa Wealth of the Nation, wala pang 1 taon ng pag-aantay. Nagsimula lamang tayo noong August. So, bali, 8 buwan pa lamang, 9 na buwan pa lamang. Siguro, pakalipas ang 9 na buwan, manganganak na. AOW, gandang gabi sa inyo, lalo na sa Davao. Okay, siguro, dyan na muna tayo at hindi natin patatagalin ito sa susunod na pagtatangal ng Wealth of the Nation. Hopefully, ngayong Sunday ay makabalik tayo para sa isang Sunday Super Chat, sa isang piling panawin. Habang tayo nag-aantay, makakatanggap naman po kayo ng bulletin galing sa akin kapag merong mahalagang pagbabalita na dapat po ninyong malaman. Kaya mag-subscribe po sa youtube.com/Tony Israel. Muli, sa ngalan po ng ating mga viewers, 200, umabot po tayo ng 280. Thank you. At 365 reactions, 581 comments. Bumaba ang comment kasi wala na si Netnet. Si Netnet. Masyado kang kontrobersyal. Ito para kay Mr. Sagum. Napakalapit na araw na lang. Araw na lang. Ang binibilang, hindi na buwan. Ate, araw na lang hindi na buwan. Konting tiis na lang. At may papamahagi nasa karapat-dapat ang nasabing biyaya. Kuya Christian, yung pa-ID ko napapahiya ako. Babawasan natin konti lang. Siguro mga 5,000 potential na beneficiary Kaya 5,000 na lang, wala 1,000,000. Hindi natin kaya sagutin. Bueno, yan naman po ang naging kabuuan ng ating programang Wealth of the Nation episode number 67. Hanggang sa muli, ito si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat ng isang magandang gabi.